Okay, ang title po ng ating pong devotional ngayon pong umaga, December 22, 2020. Hango po ito sa ating pong devotional book, Sons and Daughters of God, ay A Great Multitude Enter the City of God. Yan. Lubhang karamihan, no? Ang papasok sa syudad ng ating Diyos. Okay. At ang talatang ginamit po ay masusumpungan sa aklat po ng Apokalipsis Kapitulo 7. Ang talata po ay 9. Ganito po ang sabi sa atin. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero na nakasuot ng mapuputing damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. Yan. So, inilalarawan po dito ni John, nakita niya na sa vision na naroon ang napakaraming mga tao na hindi po mabilang. Mga kapatid, kung inyo pong babasahin ang Kapitulo 7, Kapitulo 7 ng Apokalipsis, ay inilalarawan po dito ang dalawang grupo. Meron pong dalawang grupo dito na nakita ni John. Sa John chapter 7, verses 1 to 8, ay binabangkit po dito, mga kapatid, yung natatakan ng tatak ng Diyos na ang bilang po nila ay 144,000. At ang 144,000, ito ay galing po sa 12 lipi ni Israel. No? Ibig sabihin, 12 times 12,000 sa bawat lipi. Sa lipi po ni 1, 2, 3, 4. 12 ito. Judah, Reuben, Gad, Aser, Neftali, Manase, Simeon, Levi, Isakar, Sebulon, Jose, Benjamin. Ito pong 12 ito ay sa lipi, sa bawat lipi, ay mayroon pong 12,000. Kaya po binubuo yung 144,000. At sa verse 9 up to 17 ay inilalarawan naman po dito yung lubhang karamihan, yung napakaraming tao na hindi mabilang ng sinuman. So anong ibig sabihin po dito? Itong dalawang grupong ito. Mula po noong from the early Christian times, commentators have been in disagreement. Yung mga nagkokomento o nag-aaral ng banal na kasulatan sa mga unang mga araw ng Kristyanismo regarding the relationship of this great multitude and the 144,000. Mayroon pong three principal view had been held. Mayroon pong tatlong kaisipan, at kuro-kuro. Kasi po, talagang ito po ay prophecy at lalong-lalo na ito ay vision. Pero sa pagpapaliwanag po ng mga nag-aaral ng banal na kasulatan, ay mayroon pong tatlong kaisipan dito. View number one, it holds that the 144,000 and the great multitude of the present verse both describe the same group. Ito po pala sa unang view, kaisipan o pag-aaral, ito pong 144,000 at great multitude, ito po ay inilalarawan na isang grupo lamang daw po ito. But under different conditions. And that verses 9 to 11 revealed
the true identity of the 144,000. According to this view, in verses 1 to 8, portray the sealing of the 144,000 to prepare the coming of the Messiah. Ito pong 144,000 na ito ay naselyuhan o natatakan upang sila ay ihanda sa pagdating ng ng Messiah, at to prepare them to stand through the terrors that attend the second coming of Christ. Yan. In verses 9 to 17, it shows them afterward rejoicing about the throne of God in peace and triumph. And those hold this view believe that the apparent differences between the description of the great multitude and that of the 144,000 are not differences but explanations. So yung po yung pinangahawakan ng mga tao, ng mga nag-aaral sa pananaw na ito, na yung pong 144,000 at yung great multitude ay iisa lamang po ito, pero in different conditions ang paglalarawan dito. But the explanation, thus the fact that the great multitude cannot be numbered. They take as implied that the number 144,000 is a symbolic number rather than literal. Okay? So, pangalawang explanation po nila, ito pong great multitude na ito at 144,000, lalo-lalo na yung 144,000, sa view number 1 ay symbolic rather than literal. View number 2, ganito naman po ang pananaw at explanation ng number 2. The second view emphasizes the difference between the 144,000 and the great multitude. One is numbered and the other cannot be count. Yan. The 144,000, sang-ayon po sa view number 2, the 144,000 represent a special group, the first fruit unto God and to the Lamb. Ano pong ibig sabihin ng first fruit? Sila po yung unang bunga para sa Diyos at para sa Kordero. Who follow the Lamb, kanilang sinunod ang Kordero saan man siya tumungo. And the other, the great multitude, yung napakarami, yung lubhang maraming tao, the remaining triumphant saints of all ages. Anong ibig sabihin? Ito pong lubhang maraming taong ito, na napakaraming tao, di mabilang ng sino man, ito po mga kapatid, ay mga tinubos, no? Tinubos ng ating Panginoon at sila ay nanatiling matagumpay bilang mga banal sa lahat po ng panahon. No? Sa lahat ng panahon. Now, in view number 3, the third view represent the great multitude as the entire company of the redeemed, including the 144,000. So, walang pagkakaiba doon sa view number 1. Ano ho? So, tayo po, we Seventh-day Adventists, believe. Bakit yung aking cellphone, yung charger, hindi nakasaksak yata. Ito. Wait po, sandali lang po. Kapatid. Dito na lang, ma'am. Yan. Okay. Tayo po mga Seventh-day Adventists, naniniwala po tayo na doon sa view number 2. Ayan, view number 2. So, anong ibig sabihin? Ulitin ko po yung view number 2 na siyang pinangahawakan po natin, na siyang pinaniniwalaan natin,
The second view emphasizes the differences between the 144,000 and the great multitude. One is numbered, yung 144,000, and the other cannot be, yung hindi po mabilang. So, the 144,000 represent a special group. Special po ito. Sabi ng iba, ito ay hindi po makakatikim ng kamatayan. Sila ang unang bunga ng ating Panginoon and of the Lamb who follow the Lamb whithersoever he goeth. And the other multitude, the remaining triumphant saints of all ages, sila yung mga nagtagumpay ng dahil sa dugo ng kordero. So tingnan natin mga kapatid. Itong si John ay tinanong siya ng anghel. Ang sabi po sa 11, in chapter 7 verse 11, at sumagot ang isa sa matanda na nagsasabi, ang mga ito ay may suot na mapuputing damit. Ang tanong po, ang sabi ganito, sino ba sila at saan sila nanggaling? Na makita po ang lubhang karamihan. Ang sabi, sino sila at saan sila nanggaling? Ano po ang sagot? Dito sa talatang 14, sabi po niya, at sinabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, narito po, ang mga ito ay nanggaling, ang mga ito ay nanggaling sa malaking kapighatian. So, ibig sabihin, itong great multitude na ito, mga kapatid, ay nakaranas po sila ng malaking kapighatian sa kanilang buhay. At, ang sabi dito, at naghugas ng kanilang mga damit na mapuputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Ayan. Dumaan ng malaki at katakot-takot na pagsubok. Itong mga ito, mga kapatid, itong lubhang karamihan ito, pero nang dahil sa pag-ibig po nila sa ating Panginoong Kristo, ay tiniis po nila, binata po nila yung lahat ng mga kahirapan, maging ito man ay pag-uusig, maging ito man ay katakot-takot na pagsubok sa kanilang buhay. Pinanagumpayan po nila dahil sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Kristo at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito ay of all ages, sa lahat po ng panahon. Sila ay tinipon ng Panginoon. Kaya lahat ng mga tinubos ng ating Panginoon sa kanyang mahalagang dugo. Kaya nga, mga kapatid, yung kung natatandaan ninyo, yung ating pong devotional kahapon, yung mga bibigyan ng korona ng buhay, sang-ayon sa James chapter 1, verse 12, mapalad yung mga nagtitiis ng pagsubok. Kaya itong mga taong ito, talagang bihasa po sila, acquainted po sila, at naranasan nila ang matitinding mga problema at mga pagsubok sa kanila pong buhay Kristiyano. Iba-ibang klaseng pagsubok. Kalungkutan, kabiguan, kasalatan sa buhay, karamdaman, anything, mga kapatid, na makapagpauga sa kanila pong pananampalataya. Pero, hindi po nangyari, kundi sila ay nagtagumpay. Sila ay lalo pang naging matibay sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig nila sa ating mahal na Diyos. Kaya nga't ang sabi ng Panginoon sa Kapitulo 2 ng Apokalipsis, talatang 10, ang sabi niya, magtapat ka hanggang sa kamatayan. Kung sakaling magbubuwis ka ng buhay, alang-alang sa pag-ibig, alang-alang sa pananampalataya mo sa ating Panginoon. Don't worry mga kapatid, sapagkat ang pangako ng Panginoon ay ibibigay niya sa atin ang korona ng buhay. Ang sabi ng Panginoon, katakutan natin yung pumapatay ng kaluluwa, hindi yung pumapatay ng ng laman. Sapagkat ang sabi niya dito sa Kapitulo 20,
ng Apokalipsis, talatang 4. Pakinggan po ninyo mga kapatid. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. Kita nyo? Yung mga alagad, halos sa kanila ay pinugutan ng ulo. Mga kapatid, si Apostol Pablo, pinugutan ng ulo. So, I do believe mga kapatid na itong si Apostol Pablo, na bagamat siya po ay napugutan ng ulo ng dahil sa patotoo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, sila'y nabuhay na nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito po sila, no? Maraming mga pinag-uusig na mga tapat na mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya nga, kung hindi man po mapugutan ang ulo natin, mga kapatid, kung tayo man ay dumanas o dumaan o nakakaranas ng matitinding mga pagsubok sa buhay natin, sa ating pananampalataya, mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sapagkat ang sabi dito, itong mga lubhang karamihang ito, ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Anong ibig sabihin? Mga kapatid, the moment we receive Jesus Christ as our personal Savior, tayo po ay dinamitan ng katuwiran ng ating Panginoon. Kaya pare-pareho po ang suot. Sila ay nakasuot ng mapuputing damit. Yun ang katuwiran ng ating Panginoon. The moment, yun nga po, sinabi ko sa inyo, sa oras na tinanggap natin ang ating Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas, ay isusuot ng Panginoon. Ipasusuot ng Panginoon sa atin ang kanyang katuwiran. Kaya nga't ang sabi ni Apostol Pablo doon sa Roma Kapitulo 13, talatang 13 at 14, at isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo. At sa pagkasuot ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo, ay pananatilit po nating ano po ito? Pananatili po nating maputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Anong ibig sabihin? Kung ito man pong katuwirang ito ay mamantsahan ng kasalanan, no? Kasi hindi naman na 100% na pagtanggap mo sa Panginoon, hindi ka na magkakasala. Magkakasala ka pa rin eh. Kaya lang, sa pamamagitan ng dugo ng kordero, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ay lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. No? Sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ang sabi dito, naghugas sila ng kanilang damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Anong sabi ng ating Panginoon? Dito sa Isaiah Kapitulo 1, ang talata po ay 18. Ganito po ang sabi niya sa atin. Kapitulo 1, talatang 18. Ang sabi ng Panginoon, pumarito kayo ngayon at tayo'y mga katuwiranan sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang nyebe. Bagamat ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. So kapag tayo po ngayon ay nagkakasala, ang paanyaya ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. No? Siya ay maaaring ugasan niya tayo at patawarin niya muli tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga't yung katuwiran ng ating Panginoon na nasa atin ay nananatiling maputi hanggang sa kanyang pagbabalik. Na tayo po at sa kanyang pagbabalik, vision mga kapatid, ang lahat ng ating mga kahinaan ay mapapanagumpayan natin. Dinadalisay tayo ng ating Panginoon at ito po ang tatatakan tayo ng banal na Espiritu. Ang lahat ng mga nasa lahat ng nasa buong mundo. Kaya nga at sabi dito sa ating pong devotional,
Kaya pupunta tayo ngayon. Mga quotation lamang po ito. Binigyan ko kayo ng yung talagang introduction. Ha? Among earth's inhabitants, scattered in every land, there are those who have not bowed the knee to Baal. Yung hindi po sumamba kay Baal. Yung hindi po sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya mga kapatid, binabanggit po dito, kapag tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, ay mag-isip-isip po tayo. Mag-isip-isip po tayo. Dahil ang mga nakita ni John dito na lubhang karamihan ay hindi po yumuko o hindi nabend ang kanilang mga tuhod sa pagsamba kay Baal. Ang pagsamba kay Baal, anumang pong mga larawan. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng larawan. Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mo silang paglilingkuran. Huwag mo akong itulad sa kanila. Sila, mayroon silang mata, hindi naman sila nakakakita. Mayroon silang bibig, hindi sila nakakapagsalita. May tenga, hindi nakakarinig. Huwag mo akong itulad sa kanila. Huwag kang gagawa. Kaya nga't ibaling na lamang natin ang ating pong isipan at kilalanin natin yung Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Yan ang panawagan sa atin sa huling kapanahunan. Kapitulo 14 ng Apokalipsis, talatang 6 at 7. Ano pa? Like the stars of heaven, which appear only at night, and these faithful ones will shine forth when darkness cover the earth and the gross darkness the people. Ito raw pong mga tapat na lingkod ng ating Panginoon na ito ay tila bagang sila ay magiging parang bituin na makikita na nagniningning kapag gabi. Kapag nagiging masalimuot na at maging madilim na ang ating sanlibutan sa kasalanan, ang mga tapat na lingkod ng ating Panginoon ay magsisilbing sila po ay parang mga bituin na makikita ang kaningningan. In hidden Africa, ito po, saan sila manggagaling? Sabi dito, hidden Africa, mga idolatrous, mga pagan and Christian doon sa kontinente ng Africa. In the Catholic lands of Europe, Europe po, dyan po nanggaling ang Catholicism. And of South America, in China, in India, in the islands of the sea. Yung pong mga pulo-pulo, kasama na po ng ating pong bansang Pilipinas dito. Mga pulo-pulong, mga isla o mga bansa na nakakalat sa tinatawag na archipelago and all dark corners of the earth. God has in reverse a firmament of chosen ones that will yet shine forth amidst the darkness. Saan daw po sila manggagaling, mga kapatid? Sa apat na sulok ng daigdig, binanggit po dito, sa kontinente ng Africa, sa kontinente po ng Europa, sa kontinente po ng Amerika, sa South, dito sa ating Asia, sa Asia, India, at mga islands ng karagatan. Yan. Ang sabi pa dito, mga kapatid, revealing clearly to an apostate word the transforming power of obedience to His law. Ipapakita po nila ang kanila pong katapatan sa pagsunod nila sa ang kapangyarihan, nagbabagong kapangyarihan ng pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Even now, they are appearing in every nations. Kahit ngayon po, sila po ay nakikita, alam ng Panginoon sa bawat bansa, among every tongue and people and in the hour of deepest apostasy. Kahit po sa malalang pagtalikod. At kapag si Satanas, ginawa na po niya yung kanyang gawain ng lahat ng mga maliliit, mga dakila, mga mayayaman, mga
maralita, mga malaya at mga alipin to receive under penalty of death. Kahit po ibabagsak na po, i-declare na yung penalty ng kamatayan. Excuse me po. And the sign of allegiance to a false rest day. Yung pong rest day, ano? False rest day. Dalawa lamang po ngayon, mga kapatid. Sunday and Saturday ang magkatunggali. Kaya nung natatandaan ninyo yung ating pong isa sa ating pong worship is the center of great controversy. Yung pong Sabado at Linggo, Saturday and Sunday, Sabbath and false Sabbath. Ito po yung magkatunggali. Pero ang lahat ng mga tapat, mga kapatid, ay panghahawakan nila. And these faithful ones, blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, will shine as light in the world. Sila po ay magpapakita at magpapamalas na parang ano po, sila ay magliliwanag sa sanlibutan. Ipapakita nila ang kanilang katapatan. So, ang sabi niya dito, let us remember that there is a grand meeting to take place ere long. Mayroon pong, sabi dito, mayroon pong dakila at grand meeting na mangyayari pagdating ng araw. Ito nga po, everlasting life is before us in the city of God. Angels of God will be there and Christ will be there. Kaya dito sa nakita ni John, mga kapatid, ang lahat ng mga tinubos sa kontinente ng Australia, kontinente ng Africa, ng Europe, ng Amerika, South America, North America, Central America, Asia, and Middle East, ang lahat ng mga lingkod ng ating Panginoon, lahat ng tumanggap sa Kanya bilang kanilang personal na tagapagligtas, kinlaim nila ang biyayang nagliligtas ng Panginoon. Time will come, mga kapatid. Ay, hindi nga po mabibilang itong mga to. At sila ay nandoon. They will fill. Ang sabi sa ating devotional kahapon, pupunuin nila ang langit. Pero hindi mapupuno ang langit, mga kapatid, dahil ang ating pong planeta ay kakaprit lamang. Kunti lamang, kasama na mga angel. And the gates of the city will swing back on their glittering hinges, and the nation that have kept the truth will enter in. A crown will be placed on every head. The words will be spoken. Ito po ang maririnig na tinig. Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Whom it is prepared for the obedient and those who keep His commandment and do His will. As holy angels touch their harps, He wants you to follow, singing the song of triumph in the city of God. So mga kapatid, sana kung hindi man tayo mapabilang doon sa 144,000, ay kabilang tayo doon sa great multitude na kung saan sila po ay nakatayo doon sa trono ng ating Amang nasa langit. Nag-aawitan, pumupuri, ng hallelujah, Hosanna, at napakagandang paglalarawang ito. Sana mga kapatid, ang lahat ginawa ng ating Panginoon. Ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu, ang mga angeles, ang salita ng ating Panginoon, ang lahat ng ito ay kumilos para sa kaligtasan natin. Pero walang magagawa ang Panginoon kung ayaw ninyong tanggapin. Kahit ginawa ng Panginoon ang lahat, wala siyang magagawa kung ayaw natin ito tanggapin sa buhay natin. Kaya habang may panahon pa, mga kapatid, ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. At ang Banal na Espiritu ay nangungusap ng sabi niya,
kung marinig natin ang kanyang tinig, huwag nating papagmatigasin ang ating puso. Dahil kung anuman ang tinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Kung ipapasya natin, mga kapatid, kung ipasya natin na tayo po ay tanggapin natin, praise the Lord. Pero kapag tinanggap o pinasya natin na sumuway, tumalikod, wala nang magagawa ang Panginoon. Ang desisyon ninyo, yun ay kanyang igagalang, no? Irerespeto niya. Ang Panginoon, irerespeto niya yung ating mga pagdidesisyon. Kaya lang, mga kapatid, ang pagdidesisyon po natin, it will determine. Your decision will determine your destiny. Kapag tinanggap natin, buhay na walang hanggan. Kapag tinalikuran natin, walang hanggang kapahamakan. So maraming salamat po mga kapatid. Dalangin po nating sama-sama naway makasama tayo doon sa dumaan ng matinding kapighatian sa buhay natin. At kaya pala mga kapatid, sinasabi na papahirin ang kanilang mga luha sa kanilang mga mata. Ay, pagkatapos po ng pinagdaanan po nating mga kahirapan, no? Ay talagang tatangis ka sa kagalakan, hindi po sa kapahamakan. Kagalakan na ibibigay ng Panginoon. Kaya hindi nga po katiting, hindi nga man makapulis pa. Nung maranasan taman maragol, kasakitan sa ating kapanahunan, ay yung ibibigay naman na gantimpala ng Panginoon kung tayo magtatapat, ay hiwala pong hanggang buhay, walang hanggang katuwaan at kagalakan. So purihin natin ang Panginoon mga kapatid, naway pagpalain tayo